Alright mga idol, itong dalawang kasama ko, busy silang nag-uusap na maghanap ng gimbal online. Good morning mga idol, kami pa uwi na. Hindi yun, no? Hindi, parang sasabay lang kayo. Saan kayo punta? Tudamon. Sige, Tudamon daw. Sige, di tayo mabayaran. Tudamon ka pa. Sa sobrang busy nilang mag-uusap, halos makalimutan nilang mag-pants out. Patawa talaga itong kaibigan ko. Baka hindi mabayaran ang ating pinagpuyatan ngayong gabi. Mabibili din natin ang mga yan. Kaya mag-ipon tayo ng mabuti. Maganda ang mangarap, lalo na sa ating mga gustong kagamitan. Malay natin dito sa ating pagbablog ay makuha natin ang ating makakamit na tagumpay. At andito na mga kasama namin sa loob ng bus. Tuloy-tuloy pa rin ang tawanan at para bang hindi napuyat o napagod sa kanilang mga trabaho. At binigay ko muna ang aking cellphone para i-video ako ng aking kaibigan. Magandang umaga, mga idol. At sa iyo, Mang Topaya. Relax na relax. Ganda ng gupit yan. Siya po ang nanggupit sa akin, si Danger Manny. At muli na naman ako nag-voice over mga idol. Kasi ito aking nagbibideo, mahiyain at matipid sa pagsasalita. Ang pangarap ng kanyang mga magulang, dati sa kanya ay mascom. Kaya lang, hindi niya tinupad. Mas gusto pa niya maging barbero. Dahil daw sa pagbarbero, agad ang kita. At naging mas komportable pa siya sa kanyang shop. At ito pa ang nakakatawa sa kanya. Sa tagal-tagal niya akong binibidyohan, halos wala mang laman ang kanyang video. Hindi niya daw napansin na naka-off ang camera at busy siya kasi sa kanyang pagsasalita. Ano kanyang sinabi niya? At ako na nagtuloy sa pagbibideo at malapit na rin naman kami sa aming bahay. Alam niyo mga lods, may kukwento ako sa inyo nung ako'y bata pa. Paglabas ko sa eskwelahan, may bibit akong isang sako at nangunguha ako ng mga kahoy. Malapit doon sa mga ipagawaan ng mga lamesa at bangko dahil yung mga pira-pirasong mga kahoy ay tinatapon nila sa labas at kinukuha naman namin dahil nung panahon na yun ay wala pa kaming gas stove. Kaya karamihan sa mga tao ay gamit nila ay panggatong na kahoy. Kaya swerte ang mga kabataan ngayon dahil hindi nila naranasan ang hirap ng buhay noon. Raise your hands sa mga 80s at 90s na nakaranas ng ganong sistema ng buhay. Para lamang may magamit na pagluluto ang ating mga magulang. Alright!